Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pambungad na panalangin, Panginoong Hesukristo, babalikan namin ngayon sa aming mga puso at isipan ang iyong mapagpasakit na paglalakbay patungo sa Kalbaryo upang maganap ang pagliligtas mo sa amin. Alalahanin namin ngayon ang iyong paghihirap ay tanda ng iyong wagas na pag-ibig. Ang iyong pagpasa ng krus ay salamin ng pag-ako mo sa aming mga kasalanan. Ang iyong pagpapakasakit ay sukatan ng pagpapatawad. Panginoon, sisimulan na namin ang pagtahak sa daan ng krus. Pangunahan mo kami sa pagbaktas ng iyong mga yapak upang ito ay maisasagawa namin ng may pagsisisi sa mga nagawa naming mga kasalanan at pagpapahalaga sa iyong ipinamalas na pag-ibig sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Diyos namon sangkaloy, ikaw ang amon nga amay, magbubuhat manunubos, kag Ginoo sang tanan. Ang unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinigalit mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Samantala sila'y kumakain, dumampot ng tinapay sa Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin niyo at ito'y ay kanin, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niyang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayo lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na nabubuhos dahil sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako iinom nito alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin ko. Kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang hemno, sila'y magpunta sa bundok ng mga olibo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, pagninilay. Ang lahat ng humihinga ay dapat kumain upang mabuhay. Ang tao ay may pangangailangan kumain at magpakain upang siya ay patuloy na mabuhay. Kaya naman ang kasaysayan ng tao ay isang kasaysayan sa paghahanap ng pagkain. Marami ang nagugutom sa ating paligid dahil walang makain o walang nagpapakain. Mababasa natin sa Ebanghelyo na si Jesus ay nagparami ng tinapay. Pinawi niya ang kagutuman ng mga tao, nakikinig sa kanyang mga itinuturo. Si Jesus ay patuloy na nagpapakain sa atin. Tinanggap natin ang kanyang katawan sa banal na misa. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Isagawa rin natin ang pagpapakain ni Jesus sa mga nagugutom. Ibahagi natin sa iba ang anumang mayroon tayo. Panalangin. Panginoon, iniwan mo sa amin ang paraan kung papaano ka namin alalahanin. Ito ay ang huling hapunan. Ito ang kaganapan ng iyong pangangaral, paggawa ng mga himala at pagpapagaling. Ito ang buod ng iyong buong buhay. Iniwan mo sa amin ang isang maliwanag na halimbawa ng paglilingkod at pagpapakumbaba. Ang banal na Eucharistia ay iyong itinatag sa huling hapunan. Kami ay nagiging bahagi ng iyong katawan. Nakikiisa kami sa iyo at ikaw ay nanahan sa amin. Binibigyan mo kami ng tunay na pagkain na hindi lumilipas, ang tinapay ng buhay na maghatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Maglalaan kami ng panahon para sa iyo. Magsisimba kami tuwing linggo at piyestang pangilin. Ikukumpisal namin sa pari ang aming mga kasalanan. Ihahanda namin ang aming mga sarili sa pagtanggap sa iyong mahal na katawan.
Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Sa malayong puok, sa gitna ng bundok, naroon ang isang lumang krus na pinagpakuan ng puong si Jesus upang sala natin matubos. Ang ikalawang istasyon, ang pagtangis ng Panginoon sa Getsemani. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso." Ang espiritu ay nakahanda ngunit mahina ang laman. Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin. At iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, pagninilay. Mahirap maalis sa tao ang kalungkutan, kaya't kailangan niya ng kaagapay. Ang katapat sa pagtangis ay pagdamay, pag-asa sa anumang pagkabigo. Datapwat higit ring nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa kanyang pag-iisa. Ang tao ay dapat matuto mula sa kanyang pagkadapa. Nababati din natin ang kagandahang loob ng tao sa kanyang pagsuko. Ang tao ay nagiging dakila sa kanyang pagpaparaya. Hindi ba't napakahalaga para sa atin ang naging pagtalima ni Jesus sa kagustuhan ng Diyos Ama? Panalangin. Panginoon, oras na ng katuparan ng gagawin mong pagliligtas. May babalik na muli ang nasirang ugnayan ng tao at ng Diyos. Malaki ang kabayaran nito, ang pagbuhos mo ng iyong buhay. Nakakatakot at nakapangihina ng damdamin ito, subalit ang iyong tugon ay matibay.
Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang masusunod. Ang iyong tugon ay pagpapatunay ng iyong pagtitiwala sa iyong Ama. Maraming suliranin at masalimuot na pagsubok ang dumarating sa aming buhay. Maraming bagay na nangyayari na hindi namin matanggap-tanggap. Subalit dahil sa liwanag na iyong mabuting halimbawa, ay uunawain na namin ang mga ito at tatalima rin kami sa kalooban ng Diyos. Ama, mayroon kaming mga pansariling nais gawin, pero bago ang lahat, amin itong huhusgahan kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Patawarin mo kami. Krus na yan ay tigmak ng dugo at luha ni Jesus na poong dakila, na nagpakasakit, nagtiis, nagdusa, upang sala natin mawala. Ang ikatlong istasyon, si Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan, noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na nainggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi ang kaniyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kaniya." Ang mga tao na may sinulusulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus sa ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Bumagsak sa amin at sa aming mga anak ang kaniyang dugo at pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, pagninilay. Ang tao ay mabilis humatol sa kapwa. Mayroong pagkakataon na siya ay naduduwag na humarap sa katotohanan, umiiwas o nagmamaang-maangan. Ang kaniyang pananggalang ay yung humatol sa kapwa. Humahatol siya ayon sa panlabas na anyo at hindi sa puso. Marami ang napapahamak sa maling panghusga. Nangyari ito kay Kristo. Uulitin pa ba natin ito sa ating kapwa-tao?
Panalangin. Panginoon, hinatulan ka ng kamatayan datapwat wala kang kasalanan. Gumawa sila ng kasinungalingan upang ikaw ay mapahamak, subalit hindi ka man lamang kumibo. Bakit, Panginoon? Alam mo nang sila ay mali. Bakit hindi ka tumutol? Hinama ka ng lahat, ngunit hindi ka sumagot. Tinanggap mo ang parusa at hindi ka man lamang nagpaliwanag. Bakit, Panginoon? Matutunawa kami sa iyong kababaang loob. Tinanggap mo ang lahat alang-alang sa amin. Matutunawa kami na magsabi ng katotohanan at hindi ng panlilinlang. Huwag nawa naming sisirain ng aming kapwa. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na iyong larawan, kalarawan at dapat naming igalang at mahalin. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Krus na yan ay tigmak ng dugo at luha ni Jesus na poong dakila na nagpakasakit, nagtiis, nagdusa, upang sala natin mawala. Ang ikaapat na istasyon, ang paghahampas kay Jesus at ang pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Hindi ba't ating naririnig o ating sinasabi, sinaktan mo ang aking damdamin. Sinasaktan natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng matatalim na salita o pagbubuhat ng kamay. Sinabi ni Jesus, ano man ang gawin mo sa maliliit na ito, ay ginawa mo sa akin. Sinasaktan nating muli si Jesus kapag sinaktan natin ang ating kapwa. Sinasaktan natin si Jesus sa ating patuloy na pagkakasala. Panalangin. Panginoon, Ikaw ang aming hari. Subalit ano ang ginawa nila sa iyo? Ay yung setro ay haliging bato at ang kuruna mo ay yari sa tinik. Tiniis mo ang hampas at hagupit. Tinanggap mo ang pagkutyang, masdanin niyo ang hari ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa wagas mong pagmamahal sa amin. Maging sino man kami ay mahalaga pa rin kami sa iyo. Ang aming kaligtasan ang nais mo. Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon.
Maraming beses ay ipinagpapalit ka namin sa iba at sa kaalanganin kami sa pagsunod sa iyo. Natatakot kaming mapahamak ang aming hanap buhay o popularidad. Naguhugas kamay rin kami at gumawa kami ng paraan upang makatakas sa responsibilidad. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Kailangan din naming magpakasakit para sa iba. Dapat din kaming matutong mag-alay ng buhay. Matutuhan nawa namin ang tumalikod sa layaw ng katawan, nang sa gayon ay magiging tunay mo kaming alagad. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Diyos namon sang kaluoy, ikaw ang amon nga amay, magbubuhat manunubos, ka Ginoo sang tanan. Ang ikalimang istasyon, pinasa ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya, napasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, sa wikang Hebreo, Golgotha. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. May layunin ang buhay natin dito sa lupa. Mayroon tayong dapat patunguhan. Mayroon tayong pananagutan at dapat nagampanan. Masasabi natin na ito ang ating mumunting krus na dapat nating pasanin. Ang mga ito ay responsibilidad din natin. Ang lahat ng pasanin ay magdadala sa atin sa kabutihan kung susundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Kung si Jesus ay nagpasa ng krus, tayo pa kaya ang hindi? Panalangin. Panginoon, tinanggap mo ang krus na mabigat. Isa kami sa mga nagpatong ng krus sa iyong balikat. Ikaw ang nagbayad sa nagawa naming pagkakamali. Pagpapatawad ang iyong isinukli sa aming pagkakasala. Pag-ibig ang iyong binigay sa aming mga pagkukulang. Kay buti mo, Panginoon, subalit ano ang aming igananti sa iyo? Ayaw naming magtiis o magpakasakit. Palagi kaming nakapupuna o nagbibintang. Ang aming sarili lamang ang aming kinikilala. Ang iba ay tinuturing naming hadlang sa aming pag-angat sa buhay. Turuan mo kaming maging tulad mo, O Panginoon. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Krus na sa malayong puok, sa gitna ng bundok, naroon ang isang lumang krus na pinagpakuan ng puong si Jesus upang sala natin matubos. Ang ika-6 na istasyon ng pagkadapa ni Jesus, sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Ang tao ay hindi laging nagtatagumpay sa buong buhay niya. Hindi ang lahat ng oras ay mayroong kasayahan. Mayroon ding panahon ng kagipitan at ng kalungkutan. Mayroon ding oras ng pakikipagtunggali. Datapwat hindi dapat manatili ang isang tao sa pagkagupo o sa kalungkutan. Kailangan niyang magsumikap. Ang mithiin ng Diyos para sa tao ay isang buhay na makahulugan. Nais niya na ang tao'y laging magpupunyagi at hindi umaayaw kung may mga tiisin. Panalangin. Panginoon, dahil sa bigat ng krus, ikaw ay napasubasog. Labis kang nahirapan sa mga hagupit na lumatay sa iyong katawan. Labis kang nanghina dahil sa maraming dugo na dumanak mula sa iyong ulo gawa ng kurunang tinik. Subalit ikaw ay bumangon, para bang sinasabi mo sa bawat isa sa amin na huwag kaming manatili sa pagkasubasog kung kami ay nadapa sa putik ng pagkakasala. Kinakailangang bumangon din kami. Sa tulong mo, Panginoon, babangon kaming muli mula sa isang buhay na walang direksyon, tungo sa isang buhay na nanaayon sa kalooban ng Diyos. Babangon kami sa pagkakaalipin sa mga bisyong sugal, alaks o drugs, tungo sa isang buhay na nakalaang maging kasangkapan mo sa iyong misyong pagliligtas dito sa lupa. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Krus na yan ay tigmak ng dugo at luha ni Jesus na puong dakila na nagpakasakit, nagtiis, nagdusa upang sala natin mawala.
Ang ikapitong istasyon, si Jesus ay tinulungan ni Simon Sereneo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus ay sinugit mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nangangalang Simon, isang taga Serene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, ang salita ng Diyos. Pagninilay. Isa sa mga magagandang kaugalian ng ating mga Pilipino ay ang tinatawag na bayanihan. Likas sa ating magtulungan, dumaramay tayo sa mga taong nangangailangan o sa mga namamatayan. Ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig, dahil di sa pag-ibig. Si Jesus ay nangaalay ng kanyang buhay para sa atin. Balikan natin sa ating isipan ang ating nawawaglit na kaugaliang bayanihan at damayan. At sa ating pagtulong, itanong natin sa ating sarili kung ito ay dahil sa pag-ibig o dahil sa pagiging kapalit nito. Gumaya tayo sa ating Panginoon na hindi nag-iisip sa sariling kabutihan. Ang lahat sa buhay niya, ang buong buhay niya ay para sa iba. Panalangin. Panginoon, ang bundok ng Kalbaryo ay malayo pa at kinakailangang marating mo ito sa gitna ng iyong mga paghihirap at pasakit. Ngunit walang nagkusang tumulong sa iyo, kinakailangan pang pilitin ang isang tagamasid. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutuhan naming tumayo para sa iyo. Alisin mo sa aming sarili ang takot na masangkot, ang karunungan sa pagdamay, ang pangingiming magbigay kung hindi magagantihan. Gawaran mo kami ng pagkatakot hindi sa tao kundi sa Diyos. Kung kami ay matutukso sa maling ugaling pakiusapan o mabuting usapan. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Krus na yan ay tigmak ng dugo at luha ni Jesus na poong dakila na nagpakasakit, nagtiis, nagdusa upang sala natin mawala. Ang ikawalong istasyon, si Jesus at ang babaeng taga Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang iyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay.
Madalas ikumpara ng tao ang kanyang sarili sa kanyang kapwa. Bakit ako at hindi siya? Bago kumilos ang isang tao, siya ay nagtatanong, ano ang makukuha ko? Ano ang mapapala ko? Ano ang kapalit? Ang paborito nating salita ay ako at akin. Itinataas natin ang ating sarili at ang sarili ang ginagawa nating pamarisan ng ibang tao. Mali ito. Ang dapat nating itanong ay, ano ang magagawa ko para sa aking kapwa? Parisan natin si Jesus. Tayo ay baliwala kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Panalangin. Sa hiwaga na bumabalot sa mga pangyayari, ay hindi nababatid ng mga taga-Jerusalem na ang dapat nilang tangisan ay ang kanilang mga sarili. Kami man, Panginoon, ay dapat tumangis sapagkat kami ay makasalanan. Kaya mahabag ka sa amin, Panginoon naming Jesus. Wala nga namang kwenta ang aming buhay dito sa mundo kung mawawalan kami ng grasyang kaloob mo. Habang sumasama kami sa iyo sa daan ng krus ay ipabaya mo sa amin ang pagkakataong ito na lumuha kami ng may pagsisisi. Tulungan mo kaming magsisi dahil sa aming ginagawa, naming pagtalikod sa iyo. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Nananalig ako balang araw na ako'y kanyang sasamahan. Sa langit may ligaya at buhay, tahanan ng tapat at banal. Ang ikasyam na istasyon, si Jesus ay hinubaran at ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulog ang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na inaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, kanilang pinaghati-hatian ang kaniyang mga damit matapos magsapalaran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Nais ng tao na siya'y iginagalang ng lahat. Gumagawa siya ng paraan upang siya ay makita na maganda o mukhang kagalang-galang at tumitingin siya sa panlabas na anyo ng iba. Kung mayroon ba o wala, kung may sinasabi ba o wala. Ngayon ay tignan naman natin si Jesus. Ang katawan niya ay sugatan. Ang buong katawan niya ay duguan. Hindi maganda ang kaniyang kaanyuan, subalit nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alin ang ating pipiliing huwaran? Panalangin. Panginoon, ikaw ay hinubaran ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang hinubaran ng damit kundi pati na ng dangal. Tiniis mo ito dahil sa pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na hubarin namin ang ugaling mapagkunwari
mapagpakunwari, at pagnanasang makapagsamantala sa kahinaan ng iba. Bihisan mo kami ng aral mo upang makapag-alay din kami ng buhay alang-alang sa kapwa. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Diyos namon sang kaluoy, ikaw ang amon nga amay, magbubuhat manunubos, Ginoo sang tanan. Ikasampung istasyon, ang pinagpalang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di sasama kita sa paraiso." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao ay nakakalimutan na ang 10 kabutihang kanyang nagawa? Kung minsan kasi ang ating pananaw sa tao ay nakakahuna, palagi nating inuungkat ang kanyang nakaraan. Bakit natin kinaliligtaang banggitin ang mga magaganda at makukulay na pagsasamahan natin sa iba? Tingnan natin ang Panginoon. Kinakalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinatatawad niya ang lahat nating mga kasalanan. Patuloy siyang nagtitiwala sa ating kabutihan. Ang Panginoon ang ating dakilang huwaran. Panalangin. Panginoon, isang patak lamang ng banal mong dugo ay sapat na upang kami ay maligtas. Subalit tinanggap mo ang mga pahirap sa iyo ng mga walang paniniwala sa iyo. Isang imbing paghamak na ikaw ay ipako sa gitna ng 2 magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng pangungutya, pagtuya at panunukso. Hindi sila nagtagumpay na pagalitin ka, bagkos ay tiningnan mo sila ng iyong tingin na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami nawawala ng pag-asa na masusuklian namin ng iyong pagmamahal, tulad ng magnanakaw na iyong pinagpala dahil nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nagsisisi rin kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kaming magbalik loob at maglaan ka sa amin ng lugar sa paraiso. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Sa malayong puok, sa gitna ng bundok, naroon ang isang lumang krus na pinagpakuan ng puong si Jesus upang sala natin matubos. Ang ika-11 istasyon, ang mahal na ina at ang mahal na alagad sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Ang bigyan ka ng isang ina ay isang dakilang pamana. May hihigit pa ba rito? Siyempre, ang ibibigay natin sa ating minamahal ay ang pinakamaganda o ang pinakamahalaga sa atin. Ano ang habilin natin sa isang taong aalis? Mag-ingat ka. Ang salitang ito ay may pabaong pagmamahal. Nang ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang mahal na ina, sa kanyang mahal na alagad, ipinagkaloob din siya sa atin upang ating maging ina rin. Panalangin. Panginoong Hesus, hindi ba't naragdagan ang iyong pagdurusa nang makita mo ang iyong mahal na ina na nagdadalamhati dahil sa nangyari sa iyo? Ang mahal mong ina ay karamay mo sa iyong pagdurusa. Sino nga bang ina ang nakatatagal kung nakikita niya ang kanyang anak na pinahihirapan ng iba? Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina, ay inatasan mo ang iyong alagad na matalik mo ring kaibigan na huwag siyang pababayaan. Mapala din ang iyong alagad sa pagkakaroon ng isang ina. Salamat sa iyo, Panginoon, at ibinigay mo sa amin ang iyong ina upang magiging ina rin namin. Tinatanggap din namin si Maria ng buong puso. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Krus na yan ay tigmak ng dugo at luha ni Jesus na poong dakila na nagpakasakit, nagtiis, nagdusa, upang sala natin mawala. Ang ika-12 istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng isang spongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan na ng hininga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Mayroong 2 katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao ay tumatanda. Ang ikalawa, ang kamatayan ay darating sa lahat. Masakit tanggapin kapag mayroong minamahal na namatay. Ang tao ay nangungulila, lumuluha at nagtatanong, bakit siya pa ang kinuha? Ang totoo'y hindi dapat ikalungkot ang kamatayan, sapagkat ito ang pinto sa kaharian ng Amang Diyos. Ang kamatayan ay susi upang marating ng tao ang tunay niyang tahanan. Bakit siya mangungulila kung ang minamahal niyang namatay ay makakita na sa Diyos? Panalangin. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus ay wala sa mga tinitiis mo ang iyong isip. Bagkos ay inaalala mo pa ang mga nagpapahirap sa iyo. Tumawag ka sa Ama at sinabi mong, Ama ko, patawarin mo po sila. Ipinakita mo sa amin ang isang magandang huwara ng isang pagmamahal na dalisay. Kailangan namin ng iyong magandang halimbawa sapagkat mahirap magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Diyos namon sang kaluoy, ikaw ang amon nga amay, magbubuhat manunubos, Kaginoo sang tanan. Ang ika-13 istasyon, si Jesus ay inilibing.
Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at ibinalot sa bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinaukan niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato. Saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Nakikita natin ang kahalagan ng isang bagay kapag ito ay wala na sa atin. Bakit nga ba kung alin pa ang wala, siya pang hinahanap-hanap? Madalas nating marinig ito. Kung sino pa ang mahal mo ay siya pang nawawala sa iyo. Subalit ang kanilang mga salita, gawa o halimbawa ay nananatiling buhay sa ating isipan. Tulad sa ating Panginoong Hesus, lumisan siya sa ating piling, subalit nananatili siyang buhay sa atin. Kung talagang mahal natin si Jesus, ay isa sa buhay natin ang kaniyang mga aral. Panalangin. Panginoong Hesus, nagsimula yung buhay sa isang hiram na sabsaban at gayon ay natapos din ito sa isang hiram na libingan. Tinupad mo ang kalooban ng iyong Ama, naganap na ang pagliligtas sa sanlibutan. Ibinalik mo sa tao ang dati niyang karangalan, na panauli na ang naputol na ugnayan ng tao at ng Diyos. Malaki ang naging puhunan mo para sa aming kaligtasan. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng pagbuhos mo ng iyong mahal na dugo. Tulungan mo kami, Panginoon, upang maisabuhay namin ang iyong mga aral at ang naging buhay mo sa lupa. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo, patawarin mo kami. Jesus, maluy ka sa amon, patawaron mo kami. Ang salaging domtanamon, dili na magliwat kami. Ikalabing-apat na istasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang aning mo'y patay na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito.
sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halik kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, pagninilay. Kakaiba ang tibok ng ating puso kapag muli nating makita ang isang dating kaibigan. Matamis ang ating ngiti kapag ating nasilayan ang isang minamahal. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kaligayahan sa kanyang mga alagad. Napawi ang kanilang kalungkutan, alinlangan at takot. Tayo man ay naliligayahan din sa katotohanang nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Hesus. Umakyat man siya sa Ama, pagkatapos nito ay babalik naman siya sa wakas ng panahon. Kaya siya ang ating laging pag-asa sa buhay. Panalangin. Panginoong Hesus, sa pagsapit ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Ang pagkabuhay mo ay nagpapatunay na nalupig mo ang kasalanan at nasupil mo ang kamatayan. Binuksan mo sa amin ang pinto ng langit. Tulungan mo kami, Panginoon, upang hindi kami malulungkot sa pagpasa namin sa aming mumunting krus. Naway maipamalas namin sa aming salita at halimbawa na ikaw ay buhay sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng lakas na maipangaral sa iba ang iyong salita. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagkasala kami sa iyo, patawarin mo kami. Panghuling panalangin. Panginoong Hesus, sa pagninilay-nilay namin sa daan ng krus ay dinaanan mo ay napagtanto namin ang mapait na bunga ng aming nagawang pagkakasala. Ang mahal mong dugo ang naging kabayaran para mapalaya kami sa pagkakaalipin ng kasalanan. Ang buong buhay mo ay kapalit ng iyong pagliligtas sa sangkatauhan. Tulutan mo kaming maisabuhay ang iyong magandang halimbawa, ngunit ito ay magagawa lamang namin sa tulong mo. Wala kaming magagawa sa aming sariling pagkukusa kung hindi mo kami aalalayan. Salamat o Panginoon sa ginawa mong pagliligtas sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa ipinakita mong pagmamahal mo sa aming lahat at gabayan mo kami sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tadya mo kami sa lahat ng masama.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy will. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be worthy of the promises of Christ. Let us Let us pray. pray. Pour For we beseech thee, O Lord, that grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Together, glory Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, of the Spirit. Good evening po sa lahat.